Grabe to. Mga walang utang na loob. Mga walang utang na loob. Matapos mong tulungan. Kung hindi dahil sa akin. At muli na naman ako nagbabalik sa inyong mga talapitan. Welcome back to another video. And today, yan, gusto ko kayo ulit i-encourage. And today ang pag-uusapan natin yung dalawang klase ng tao. Yung taong walang utang na loob at yung mga taong mapanumbat. May kilala ka bang ganun? O isa ka dun? Isa ka ba dun sa dalawa? O parehong ikaw yun? Taong walang utang na loob at yung taong mapanumbat. Grabe no, sipi mo no, matindi-tinding combo yun. Wala nang utang na loob tapos mapanumbat pa. So kung ikaw yun, magbago ka na. Malapit nang dumating si Lord. At kung meron ka namang kilalang ganun, pag-pray mo sila. Okay. So ano yung taong walang utang na loob? Di ba kadalasan nakakasamaan ng loob yung mga yung tulong ka ng tulong sa mga tao, tapos meron kang, or wag sa mga tao, meron kang mga particular na taong tinutulungan, tapos hindi ka nila tinutulungan pabalik pagka ikaw na yung may kailangan. Di ba nakakasama ng loob yun? Ang problema dun kasi, ikaw, hindi yung taong tinulungan mo. Okay? In reality, problema nga yung problematic yung tao na yun. Okay? Pero wag mo lang problemahin. Okay? Anong point ko? Kasi kaya sumasama yung loob mo. Kasi nag-i-expect ka ng ng ROI, ng return of investment. Okay? Ang pagtulong, hindi yan parang negosyo na magi-invest ka sa tao tapos mag-aantay ka ng tubo. Hindi po ganun yun. Ang pagtulong sa tao, kasi nga sabi, di ba? Sabi ng Lord is love one another. Diba? Love your enemies, love one another, love your neighbor. Diba? So, ang ibig sabihin nun, pag mahal mo ang kapwa mo, kung mahal mo ang isang tao, pag nagmamahal ka ng isang tao, hindi ka nag-aantay ng ng kapalit. Ang problema dun kasi, kaya sumasama yung loob mo, kasi nag-aantay ka ng kapalit hindi pinalitan, hindi binalik yung favor. Sumasama tuloy yung loob. So para makaiwas ka sa sama ng loob, sa tampo, always remember that we are being commanded to love our neighbors. And as part of loving our neighbors is pagtulong ng walang hinihintay na kapalit. Tandaan mo yan importante yun. At yung isa naman, yung mga mapanumbat. Ayan, kung mapanumbat ka, tigil naman yung kasusumbat. Kasi yun din yun magkapatid yun yung mga walang utang na loob tsaka yung mapanumbat. Tumulong ka, hindi nga binalik yung favor. Ang gagawin mo naman, manunumbat ka. O kaya naman, may kilala ka bang yung taong tipong tinulungan ka, pagkatapos kang tulungan, mayat maya na lang pinapaalala sa'yo yung nagawa nila para sa'yo. O kaya naman tipong 10 years na, 20 years na, or 50 years na pinapaalala pa rin sa'yo yung yung tulong na nagawa mo para sa kanila. Yun yung mga taong mapanumbat. Ganun din yun, ROI. Kumbaga hindi genuine yung tulong kasi nag-i-expect sila nag-aantay ng kapalit. So ganito yun. So ang sasabihin mo syempre tinulungan mo, dapat tulungan ka din. Diba? Sama naman ng ugali. Masama naman talaga yung ugali. Pero ganito kasi yun, we are all being blessed. Okay, gagamitin ka ng Panginoon. Okay, gagamitin ka ni Lord, i-bless ka ni Lord with time, with money, with wisdom. And yun, i-bless ka para maging blessing ka sa ibang tao. Diba? You become a blessing, to be a blessing to other people. O mo, tandaan mo yun You are being blessed to bless other people. Paano naman yung mga yung mga taong hindi nagbalik nung utang na loob? 'Di ba? It's between them and the Lord. 'Di ba? Kasi dapat ang gagawin nung taong tinulungan mo is kung hindi man niya maibalik sa iyo is i-pay forward niya sa ibang tao to also become a blessing to other people kasi na-blessed siya 'di ba? Through you. So kailangan ipasa din niya 'yun sa ibang tao.
So ganun yun, connect yan eh, 'di ba? Ngayon ikaw naman, kada tulong mo, si Lord nang bahala sa'yo. Kada tulong mo sa ibang tao, lalo kang i-bless ni Lord. Pansinin mo, yung mga taong matulungin, the more they keep on doing it, the more they become blessed. So kung gusto mo maging blessed sa buhay mo, ma-bless ka ng ibang tao without expecting anything in return. Okay? Huwag kang nagtatanim, huwag kang kasi kung magtatanim ka, mag-iipon ka ng mga bagay na itulong mo, and then you become proud of what you did, dapat businessman ka. Return of investment yung mo, pakay mo. Hindi talaga pagtulong, hindi genuine yung pagtulong mo. 'Di ba? Pagka nagmamahal ka nga daw, 'di ba? You should not be expecting anything in return. You love, lalo na sa mga partners, 'di ba? Sa mag-aasawa, sa mga anak, sa magulang, 'di ba? Unconditional love. Kumbaga, kung ano yung binigay sa ating pag-ibig ni Lord, ay binigyan niya tayo ng unconditional, 'di ba? Mahal tayo ni Lord unconditionally. So ganun din tayo dapat sa ibang tao. We forgive, we bless other people, 'di ba? We help other people without expecting anything in return. So kung ikaw 'yon, magbago ka na. Kung may mga kilala ka namang ganun, ipag-pray mo sila. Okay? So I hope meron ka nakapulutan sa aking munting letanya today, and I hope that you were encouraged. And if you were encouraged, i-share mo tong video na to sa mga taong tingin mong nangangailangan nitong video na to. Pero huwag mo to share doon sa mga taong kinabibisitan mo, doon sa mga taong walang utang na loob. Baka magalit sila sa iyo. Okay? So doon lang sa mga sa tingin mong yung mga madaling sumama ang loob kasi hindi na ibalik sa kanila yung favor. Alright, so I'll see you guys on the next one. And always bear that smile because Jesus loves you. Thank you po.